Sinasadya mo ba ito, Sid? Sa mismong gabi ng burol ng aking ina, nahuli ko ang aking asawa sa loob ng aming kwarto. Hindi upang magluksa, kundi upang ipagkanulo ang aming sumpa sa bisig ng ibang babae. Ninakaw ang lahat, pinahiya sa buong baryo, at itinapon na parang basura. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ni Marisol. Abangan ang muling pagbangon ng isang pusong tinapaktapakan pero hindi kayang durugin. Hindi ka na kailangan dito, Marisol. Isang basura na walang silbi. Yan lang ang tingin ko sa iyo ngayon. Malamig at matigas ang boses ni Sid na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay parang latay ng latigo na humahagupit sa pagkatao ni Marisol. Sa mga sandaling yon, hawak ni Marisol ang isang mangkok ng mainit na tinola. Inihanda niya ito ng may pagmamahal dahil anibersaryo nila. At alam niyang ito ang paboritong ulam ng kanyang asawa. Pagkatapos ng mahabang biyahe mula sa Maynila, ang usok ng sabaw na may bango ng luya at sili ay pumapailan lang sa hangin, isang simbolo ng init ng tahanan na pilit niyang pinangangalagaan. Ngunit sa isang iglap, ang init na iyon ay naging yelo. Dahan-dahang ibinaba ni Sid ang isang puting sobre sa hapagkainan sa tabi mismo ng pinggan na inihanda ni Marisol. Ito ay isang kasunduan sa diborsyo at ang papeles para sa paglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang sungdet, ang tanging alaala na iniwan ng mga magulang ni Marisol sa kanya. Nanigas ang mga daliri ni Marisol. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tulad ng kanyang puso, ang seramika ay bumagsak at nabasag sa sahig. Ang mainit na sabaw ay humalsik sa kanyang paanan. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagdurog ng kanyang mundo. Tumingin siya sa mga mata ni Sid. Ang mga matang dati ay puno ng pangako ng pag-ibig sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ngunit ngayon ay puno na ng puot at pagmamaliit. Nakatayo sa likod ni Sid ang kanyang tiya Zenny, na may nakakalokong ngiti sa mga labi, tila nagtatagumpay sa bawat patak ng luha na namumuo sa mga mata ni Marisol. Bakit, Sid? Ano ang pagkukulang ko? Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig dahil sa bigat ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay parang pagsipsip ng mga bubog na bumabuon sa kanyang baga. Hindi sumagot si Sid. Sa halip, kinuha niya ang kanyang maleta at tinalikuran ang kanyang asawa nang walang kahit isang lingon. Ang tanging naiwan sa silid ay ang amoy ng natapon na sabaw at ang nakabibinging katahimikan ng isang buhay na kapapansin lang na gumuho. Bakit tila handang-handa na si Sid na iwan siya? At ano ang alam ni Tia Zenny na hindi sinasabi sa kanya? Lumayas ka na sa pamamahay na ito, Marisol. Wala kaming puwang para sa isang babaeng makasalanan at mapanpanggap. Ang sigaw ni Tia Zenny ay parang kulog na yumanig sa buong kabahayan kinabukasan. Hindi pa man natutuyo ang mga luha ni Marisol mula sa kagabi, isang bagong unos na naman ang humahagupit. Hawak ni Tia Zenny ang kanyang cellphone habang nakapalibot ang ilang kapitbahay sa tapat ng kanilang bakuran. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri at pait. Sa screen ng telepono, nakabalanda ang mga malabong litrato ni Marisol sa loob ng isang madilim na silid. Tila nakasandal sa balikat ng isang lalaki, si Cardo, ang matapat na tanyum sa kanilang suangdet. Ang bawat pixels ng litrato ay sadyang inayos para magmuhang isang tagpong puno ng kalaswaan. Mariing napahawak si Marisol sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na unti-unting natutunaw. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot, isang munting pintig na tila sumasamo ng proteksyon. Ngunit paano niya mapoprotektahan ang munting buhay sa loob niya kung ang sarili niyang dangal ay hinihiwa-hiwalay na sa harap ng madla? Hindi totoo yan, Tia. Alam niyo pong hindi ko magagawa yan kay Sid.
ang tanging lumabas sa nangangatob na labi ni Marisol. Ang kanyang tinig ay nalunod sa malakas na tawanan ng kanyang binan. Nagpatuloy ang gulo ng kuhanin ni Tia Zenny ang isang lumang bayong at marahas na isinilid doon ang ilang piraso ng damit ni Marisol. Kinaladkad siya nito palabas ng pinto. Sa harap ng mga taong dati ay bumibili ng kanyang mga hinabing tela at pumupuri sa kanyang kabaitan. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nakaturo sa kanya, nagbubulungan tungkol sa kung paano raw nilason ng isang banal-banalang asawa ang isipan ng kanilang paboritong anak ng bayan na si Sid. Naglakad si Marisol sa gitna ng kalsada, bit-bit ang mabigat na bayong at ang mas mabigat na pasakit sa kanyang dibdib. Habang ang bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa tanging tahanan na kanyang kinilala, isang matinding hilo ang bumalot sa kanyang paningin. Ang mundong dati ay makulay at puno ng mga hibla ng sinulid, ay biglang naging itim at puti. Saan pupunta ang isang babaeng wala ng tahanan, wala ng asawa, at ngayon ay wala na ring pangalan? At sino ang may pakana ng lahat ng ito sa likod ng mga peking litrato? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Marisol habang siya ay naglalakad sa madilim na dalampasigan. Ang langit ay nagngangalit, tila nakikiramay sa bulyaw ng kanyang kalooban na hindi mailabas ng kanyang mga labi. Sa gitna ng dagundong ng mga alon na humahampas sa mga malalaking bato, isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang buong katawan. Napaluhod si Marisol sa basang buhangin. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malamig at malambot na lupa. Pilit na humahanap ng makakapitan habang ang kanyang mundo ay umiikot. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ulan. Sa sandaling yon, alam niya, alam ng kanyang puso na ang munting anghel na tanging pag-asa niya ay binitiw na ang pagkakahawak sa kanyang sinapupunan. Huwag, huwag ngayon, anak, pakiusap. Ang kanyang boses ay isang paos na pagsamo na agad nilamon ng hangin. Ang hagulgol ni Marisol ay hindi na nagmula sa kanyang lalamunan, kundi mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay higit pa sa sakit ng pagtataksil ni Sid at ang pangungutya ng buong baryo. Unti-unti, ang kanyang pandinig ay napuno ng katahimikan. Ang dilim ay tila isang kumot na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Ngunit, bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, naramdaman niya ang isang tuyo at magaspang na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, ngunit puno ng kalinga ang bumulong sa kanyang pandinig. Huwag kang bibitiw, iha. Ang dagat ay kumukuha, pero ang dagat din ay nagbibigay ng bagong buhay. Nang muling imulat ni Marisol ang kanyang mga mata, hindi na ang langit ang kanyang nakita, kundi ang bubong na gawa sa nipa at kawayan. Ang amoy ng sinusunog na insenso at mga halamang gamot ay bumabalot sa paligid. Sa isang sulok, nakaupo ang isang matandang babae na may mga matang puti at walang paningin. Ngunit ang bawat galaw nito ay puno ng katiyakan. Siya si Lola Belen. Hawak ng matanda ang isang baso ng mainit na tsaa at dahan-dahang lumapit kay Marisol. Ang bawat hakbang nito ay walang tunog sa sahig na kawayan. Alam ni Marisol na wala na ang kanyang anak at ang katotohanan iyon ay parang isang malalim na sugat na hindi na maghihilom. Bakit niyo pa ako binuhay, Lola? Wala na ang lahat sa akin. Hikbi ni Marisol habang nakatingin sa kanyang mga kamay na wala ng suot na singsing. Hinawakan ni Lola Belen ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong dito ang isang lumang konvoy na gawa sa kahoy. Ang bawat ukit nito ay selyo ng panahon. Ang buhay ay parang paghahabi, Marisol. Minsan, kailangang maputol ang sinulid para makapagsimula ng isang bagong disenyo
na mas matatag at mas maganda. Ang mga luhang yan ay hindi pambayad sa katarungan. Patuyuin mo ang iyong mga mata dahil sa bawat hibla ng pagdurusa mo, doon mo kukunin ang lakas para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na Marisol. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, ang katahimikan ng maliit na kubo ni Lola Belen ang naging kanlungan ng wasak na pagkatao ni Marisol. Ang tanging naririnig sa buong paligid ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang ritmo ng paghinga ng matanda habang ito ay nagluluto ng simpleng pagkain. Si Marisol ay parang isang anino, nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa malayo at tila hinihintay na lamang na tuluyang maglaho ang sarili. Isang hapon, habang ang huling sinag ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng dingding na kawayan, inilabas ni Lola Belen ang isang luma at maalikabok na kagamitan sa paghahabi. Sa bawat paggalaw ng matanda, mararamdaman ang bigat ng kasaysayan sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang bungkos ng hilaw na sinulid at inilagay ito sa harap ni Marisol. "Hawakan mo ang mga hiblang ito, Marisol," utos ni Lola Belen. Ang boses niya ay walang halong pilit, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang iniabot ni Marisol ang kanyang nanginginig na kamay. Ang sinulid ay magaspang, tila sumasalamin sa hirap na kanyang pinagdaanan. "Lola, hindi ko na kaya, wala na ang sigla ng aking mga kamay. Ang lahat ng hinabi ko noon ay ninakaw na nila." Bulong niya na may pait sa bawat salita. Umiling ang matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol at iginya ito sa kontoy na kahoy. Ang galing ng isang manghahabi ay wala sa mga gamit na nawala sa kanya, kundi sa memorya ng kanyang mga daliri. Ang bawat hapdi ng iyong nakaraan ay isang kulay na maaari mong itire sa telang ito. Huwag mong dabanin ang dumi na ipinahid nila sa iyong pangalan. Gamitin mo yon bilang pataba para tumubo ang bago mong pagkatao. Sa gabay ni Lola Belen, nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Marisol. Noong una ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit habang tumatagal, ang bawat paghila at pagtulak sa sinulid ay naging paraan niya upang ilabas ang lahat ng galit at sakit. Ang bawat pag-ikot ng konsoy ay tila isang panalangin para sa kanyang nawalang anak, isang pangako na ang buhay nito ay hindi malilimutan. Isang gabi, habang abala si Marisol sa paghahabi sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, isang estranggero ang dumaan sa dalampasigan. Ito ay si Dante, isang arkitekto na naghahanap ng katahimikan sa malayo sa maingay na Maynila. Namangha siya sa nakitang tagpo, isang babaeng nakaupo sa gitna ng dilim, ngunit ang mga kamay ay lumilikha ng isang obra na tila may sariling liwanag. Kinuha ni Dante ang kanyang kamera at kumuha ng isang larawan ng hindi namamalayan ni Marisol. Ang larawang iyon, isang imahe ng katatagan at kagandahan sa gitna ng paghihirap, ay agad niyang ibinahagi sa social media na may pamagat na, "Ang diwa ng Inabel, pag-asa sa gitna ng kadiliman." Hindi alam ni Marisol na sa bawat paghila niya ng sinulid sa liblib na pook na yon, ang mundo ay nagsisimula ng tumingin sa kanya. Ngunit sa likod ng lumalagong pag-asa, may isang mata ring nanonood mula sa malayo. Isang mata na puno ng inggit at takot na baka ang basurang itinapon niya ay maging ginto na hindi niya kayang abutin. Ang mga araw ng pagtatago sa dilim ay unti-unting nagwakas nang ang larawang ibinahagi ni Dante ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob ng maliit na kubo, hindi alam ni Marisol na ang kanyang mukha, na puno ng konsentrasyon at bahagyang bahid ng lungkot, ay naging mukha ng inspirasyon para sa libu-libong tao sa internet. Sa tulong ng isang lumang smartphone na ibinigay ni Dante, na madalas nang bumibisita upang magdala ng mga supply, sinubukan ni Marisol ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naisip na magagawa: ang mag-livestream. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang boses ni Marisol ay nanginig sa simula. Nakaharap siya sa kamera
habang sa likuran niya ay ang payak na habihan na gawa sa kawayan. Ako si Marisol. Marami ang nagsasabi na ang aking buhay ay tapos na. Na ako ay isang basag na palayok na wala ng silbi. Pero narito ako ngayon, kasama ang bawat hibla ng sinulid na ito upang patunayan na ang bawat sugat ay may kwento ng paghilom. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay, ipinapakita niya ang sining ng paghahabi. Ngunit hindi lang tela ang kanyang ibinebenta. Ibinabahagi niya ang kanyang puso. Ang mga manonood, na karamihan ay mga nanay at mga babaeng nakaranas din ng pang-aapi, ay tila nakahanap ng kakampi sa kanya. Ang mga komento ay bumaha ng pagmamahal. Laban, Marisol! Huwag kang papatalo sa mga nang-api sa'yo. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa listahan ng mga manonood. Isang account na may pangalang Sid ang nagpadala ng sunod-sunod na mensahe ng paninira. Magnanakaw ka! Ang mga disenyong yan ay pag-aari ng suangdet ko! Anito? Sinundan pa ito ng mga pananakot na kakasuhan siya dahil sa paggamit ng mga disenyong ninakaw daw niya mula sa kanyang dating tahanan. Napahinto ang mga kamay ni Marisol. Ang takot ay sandaling gumuhit sa kanyang mga mata. Ngunit nang sulyapan niya ang bulag na mga mata ni Lola Belen na tila nakatingin sa kanyang kaluluwa, huminga siya ng malalim. Sid, alam kong nanonood ka. Diretsyong sabi ni Marisol sa harap ng kamera. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Ang tela ay maaaring makuha. Ang gusali ay maaaring maagaw. Pero ang talino at ang paghihirap na nagmula sa aking mga kamay ay hindi mo kailanman mapapantayan. Ang kasong sinasabi mo? Sige, gawin mo. Pero tandaan mo ito. Ang ginto ay sinusubok sa apoy at sa pagkakataong ito, ako ang apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan mo. Ang bilang ng mga manonood ay biglang tumalon sa 10,000. Ang palengke ng Soul's Grace ay hindi lamang naging isang negosyo. Ito ay naging isang kilusan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga order, nakatanggap si Marisol ng isang pribadong mensahe. Hindi ito mula sa isang mamimili, kundi mula kay Kiko, ang pinsan ni Sid na matagal nang nawala. Marisol, kailangan nating mag-usap. May hawak akong ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Pero kailangan mong mag-ingat. Hindi titigil si Bianca hanggat hindi kanya nakikitang tuluyang nawawasak. Sa isang liblib na sulok ng dalampasigan, malayo sa mga mata ni Lola Belen, nakipagtagpo si Marisol kay Kiko. Ang gabi ay balot ng panganib at ang tanging liwanag ay nagmumula sa gaserang dala ni Kiko na tila sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Ang mukha ni Kiko ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Marisol. Patawarin mo ako, Marisol. Nabulag ako sa pera at sa mga pangako ni Sid. Ang bungad ni Kiko habang nanginginig ang kanyang mga kamay na iniaabot ang isang maliit na folder. Pero nang malaman ko ang ginawa nila sa anak mo, hindi na ako makatulog. Hindi ko kayang dalhin ang bigat na ito sa aking konsensya. Binuksan ni Marisol ang folder. Sa loob ay may mga resibo ng bank transfer mula sa account ni Bianca patungo sa isang pribadong nurse at isang sulat kamay na kasunduan. Habang binabasa ni Marisol ang bawat salita, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang iniisip. Hindi lamang sadyang pinabayaan ni Sid si Marisol noong gabi ng kanyang pagbagsak. Si Bianca, sa tulong ng nurse na nag-alaga kay Marisol sa ospital noong unang buwan ng kanyang pagbubuntis, ay unti-unting pinalitan ang kanyang mga bitamina ng isang gamot na nagpapahina sa kapit ng sanggol. Ang pagkawala ng kanyang anak ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Sinasadya nila. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Marisol.
Ang folder ay dahan-dahang nalaglag sa buhangin. Pinatay nila ang anak ko bago pa man ito makita ang mundo. Ang galit na naramdaman ni Marisol ay hindi katulad ng dati. Hindi ito isang apoy na nagliliyab, kundi isang malamig na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisingi ay naging selyo ng kanyang paninindigan. Ang babaeng nanggaling sa dalampasigan ay hindi na lamang biktima. Siya na ang magiging hukom. Marisol, may isa pa. Dugtong ni Kiko. Ang boses niya ay halos isang bulong na lang. Plano nilang gamitin ang mga dokumentong pinirmahan mo noon para bawiin ang lahat ng kinikita mo ngayon sa live stream. Sinasabi nila sa korte na ang lahat ng galing sayo ay bunga ng stolen proprietary designs ng pamilya nila. Huminga ng malalim si Marisol. Tumingala siya sa madilim na langit at hinayaan ang malamig na hangin na tuyuin ang kanyang mga luha. Hayaan mo silang sumubok, Kiko. Akala nila ay kinuha na nila ang lahat sa akin. Pero hindi nila alam na ang pinakamalakas na sandata ko ay ang katotohanang hawak ko na ngayon. Bumalik si Marisol sa kubo ni Lola Belen nang may dalang bagong misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbebenta ng tela. Ito ay tungkol sa paglalantad ng mga demonyong nagtatago sa likod ng magagarang kasuotan. Sa dilim ng gabi, nagsimula siyang maghabi ng isang bagong disenyo. Isang itim na tela na may mga pulang hibla, sumisimbolo sa dugo ng kanyang anak at sa apoy ng kanyang paghihigante. Alam ni Marisol na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na magiging tahimik. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban ng mag-isa. Ang lungsod ng Maynala ay tila isang naglalagablab na hurno ng mga ilaw at ingay. Ngunit sa loob ng bulwagan ng isang marangyang hotel, ang kapaligiran ay balot ng karangyaan at prestihiyo. Ito ang gabing itinakda para sa Loom of Heritage, isang eksklusibong pagtatanghal ng mga pinakamahuhusay na disenyong Filipino. Sa bawat sulok, ang mga mayayaman at makapangyarihan ay nagbubulungan, naghihintay sa pagpapakilala sa misteryosong may-ari ng Sol's Grace, ang brand na naging bukambibig sa social media. Sa isang madilim na bahagi ng backstage, nakatayo si Sid at Bianca. Nakasuot si Sid ng isang mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang mukha ay halata ang pagkabalisa. Ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang nalulubong sa utang, at ang tanging paraan upang maisalba ito ay ang makuha ang atensyon ng mga mamumuhunan sa gabing iyon. Tandaan mo, Sid, bulong ni Bianca habang inaayos ang kanyang brilyanteng kwintas. Kapag lumabas ang designer na yan, ipapakita natin ang mga dokumento. Kukunin natin ang lahat ng sa kanya. Hindi pwedeng ang isang basurang taga-probinsya ay mas sikat pa kaysa sa atin. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Isang malalim at madamdaming himig ng kulintang ang umalingaw-ngaw na tila humahaplos sa puso ng bawat nakikinig. Dahan-dahang bumukas ang malaking tabing at isang solong liwanag ang tumama sa gitna ng entablado. Doon, nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip. Nakasuot siya ng isang makabagong terno na gawa sa itim at pulang tela ng Inabel, ang disenyo ng paghihiganti at pag-asa na hinabi ni Marisol sa dilim. Ang kanyang tindig ay matayog, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tiwala sa sarili, at ang kanyang kagandahan ay hindi na lamang hiram sa nakaraan, kundi isang selyo ng kanyang tagumpay. Nalaglag ang panga ni Sid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Marisol? Ang tanging naitambal ng kanyang mga labi. Hindi lumingon si Marisol sa kanila, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatahimik ang buong silid. Lumapit siya sa mikropono. Ang bawat hakbang ay may tunog ng katiyakan sa makintab na sahig. Ang sining ay hindi nananakaw dahil ito ay nagmumula sa kaluluwa. Panimula ni Marisol, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Marami ang nagtangkang durugin ako. Marami ang nagnakaw ng aking pangalan at ng aking anak.
Pero narito ako ngayon upang ipakita na ang bawat hibla ng tilang suot nyo ay may katotohanang hindi nyo kayang ibaon sa lupa. Sa gitna ng palakpakan, mabilis na lumapit si Dante sa entablado at tumayo sa tabi ni Marisol bilang kanyang business partner at tagapagtanggol. Sa kabilang dako, nakita ni Marisol ang pamumutla ni Bianca habang ang ilang mga mamamahayag ay nagsisimulang magtanong tungkol sa tunay na kwento sa likod ng Sol's Grace. Ang sandaling ito, na dapat ay gabi ng tagumpay ni Sid at Bianca, ay naging entablado ng kanilang pagkapahiya. Ngunit para kay Marisol, ito ay simula pa lamang. Sa bawat flash ng kamera, ramdam niya ang bigat ng folder na nasa kamay ni Dante, ang mga ebidensyang wawasak hindi lamang sa karera ni Sid, kundi sa kanilang kalayaan. Ang mga sumunod na araw ay naging parang isang mabilis na pagbagsak ng mga domino para kina Sid at Bianca. Ang bulwaga na dati ay puno ng papuri para sa kanila ay napalitan ng mga anino ng pag-aalinlangan at takot. Ang balitang kumalat tungkol sa paglitaw ni Marisol sa Loom of Heritage ay naging mitsa ng isang malaking sunog na tumupok sa kanilang natitirang yaman. Sa loob ng kanilang opisina, wala nang maririnig, kundi ang malalakas na hininga ng galit at ang tunog ng mga papel na ipinaghahagis ni Bianca sa sahig. Ang mga mamumuhunan na dati ay humahalik sa kanilang mga yapak ay isa-isang bumitiw. Ang mga bangko ay nagsimula ng magpadala ng mga abiso ng foreclosure. Ang kanilang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin na unti-unting nilalamon ng naggangalit na alon. "Kasalanan mo ito, Sid!" Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Sabi mo ay isang basura lang siya. Sabi mo ay hindi na siya makakabangon." Hindi nakasagot si Sid. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagpoprotestang manggagawa sa labas ng kanilang gusali. Sa bawat sigaw ng mga ito para sa katarungan, naalala niya ang mukha ni Marisol noong gabi ng anibersaryo nila. Ang mukhang puno ng sakit na ngayon ay napalitan na ng ningning ng tagumpay. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa lungsod, nakatanggap si Bianca ng isang tawag mula sa kanyang ama. Ang balita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang National Bureau of Investigation ay nagsimula ng busisihin ang kanilang mga dokumento sa lupa, kasama na ang maanumalyang paglipat ng sungdet ni Marisol. Dahil sa takot, kinuha ni Bianca ang lahat ng cash na nasa kanilang safe at mabilis na lumabas ng opisina. Iniwan si Sid na walang kaalam-alam. Nagising na lamang si Sid sa tunog ng malakas na pagbukas ng pinto. Hindi na mga pulis, kundi ng mga debt collector na kinuha na ang lahat ng gamit sa loob ng kanilang bahay. Wala na ang mamahaling tuksido. Wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos. Sa loob ng isang gabi, naging palaboy siya sa sarili niyang lungsod. Habang naglalakad sa gitna ng ulan, nabasa ng baha at nanginginig sa ginaw, ang mga paa ni Sid ay tila may sariling isip. Dinala siya ng mga ito sa tapat ng bagong showroom ni Marisol sa Makati. Sa likod ng malaking salamin, nakita niya si Marisol na masayang nakikipag-usap sa mga bagong eskolar ng kanyang pundasyon. Ang kanyang dating asawa ay mukhang isang reyna, napapalibutan ng liwanag at pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Sid sa pinto, ang kanyang anyo ay parang isang basang sisiw na humihingi ng awa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na semento ay nag-iiwan ng bakas ng putik. Nang magtama ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Sid sa mga mata ni Marisol ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Ang kawalan ng pakiramdam. Hindi na siya kilala ng mga mata na yon. Napaluhod si Sid sa labas ng showroom. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin, habang ang luha ay humahalo sa ulan. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ito ang pagkawala ng pera o ari-arian, kundi ang pagkatanto na ang gintong nasa kamay mo ay itinapon mo para lamang sa isang dakot na abo.
Bumukas ang malaking pintuan ng showroom at lumabas ang init ng hanging may halimuyak ng mamahaling pabango at bagong habing tela. Ngunit para kay Sid, ang hanging iyon ay tila yelong dumampi sa kanyang basang katawan. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga daliri ay nanging-iniig habang nakakapit sa gilid ng marmol na baitang. Marisol, Marisol, patawarin mo ako! Ang boses ni Sid ay paos. Halos lunurin ng ingay ng mga sasakyan at patak ng ulan. Nagkamali ako. Nabulag ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Marisol. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay may ritmo ng katatagan. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Huminto siya ilang hakbang bago makalapit sa kanyang dating asawa. Sa likuran niya, nakatayo si Dante. Handang mamagitan, ngunit itinaas ni Marisol ang kanyang kamay upang pigilan ito. Alam niyang ito ang sandaling kailangan niyang harapin ng man-isa. Tumingala si Sid, ang kanyang mukha ay puno ng putik at pagsisamo. Wala na si Bianca. Kinuha niya ang lahat. Ikaw lang ang may mabuting puso, Marisol. Alalahanin mo ang mga araw natin sa ilalim ng mga puno ng niyog. Kahit bilang trabahador mo na lang, pakiusap, huwag mo akong itaboy. Tumingin si Marisol sa lalaking dati, ay itinuring niyang mundo. Nakita niya ang bawat linya ng paghihirap sa mukha nito, ang dumi sa ilalim ng mga kuko, at ang kawalan ng pag-asa sa mga mata. Sa loob ng ilang sandali, bumalik sa kanyang gunita ang sakit ng gabing iniwan siya nito. Ang lamig ng dalampasigan, kung saan nawala ang kanyang anak. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang kirot ng sugat, kundi ang kirot ng pagbitiw. Sid! Ang boses ni Marisol ay kasing payapa ng dagat pagkatapos ng bagyo. Pinatatawad na kita, hindi dahil sa nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko. Ang galit ko sa iyo ay ang huling tali na nag-uugnay sa atin, at ngayong gabi, pinuputol ko na yun. Nanlaki ang mga mata ni Sid sa pag-asa. Akala ay muli siyang tatanggapin. Salamat, Marisol. Alam ko na. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Pagputol ni Marisol sa kanyang sasabihin. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Ang babaeng minahal mo at sinira mo ay namatay na sa dalampasigan kasama ng anak ko. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay wala ng puwang para sa mga anino ng nakaraan. Ang katarungan ay nasa kamay na ng batas, Sid. Doon mo hanapin ang iyong kaligtasan, hindi sa akin. Dahan-dahang tumalikod si Marisol. Sa bawat hakbang niya pabalik sa loob ng maliwanag na showroom, tila may isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang balikat. Iniwan niya si Sid na nakahandusay sa ulan, isang alaala na lamang na unti-unting nilalamo ng dilim. Naramdaman ni Marisol ang mainit na kamay ni Dante na pumatong sa kanyang balikat nang makapasok siya sa loob. Isang tahimik na suporta na hindi kailangang bigkasin. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang huling bahid ng dumi mula sa kanyang nakaraan. Malaya na siya. Ang mga sirena ng pulisya ay humihiwa sa katahimikan ng madaling araw sa tapat ng isang maliit at tagong pantalan. Si Bianca, na balot ng itim na jacket at bitbit ang isang bag na puno ng pera, ay napatigil sa kanyang pagtakas patungo sa isang pribadong yate. Ang bawat hakbang niya ay naantala ng nakasisilaw na liwanag ng mga flashlight. Bianca Salvador, nasa ilalim ka ng pag-aresto para sa mga kasong estafa, falsification of documents, at ang pakikipagsabwatan sa iligal na paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, ang mariing deklara ng isang opisyal. Habang sinusuotan ng posas ang kanyang nangingilig na mga kamay, nakita ni Bianca si Marisol na nakatayo sa di kalayuan kasama si Dante at ang mga abogado nito. Ang mukha ni Bianca ay namula sa galit, isang huling pagtatangka ng pagmamataas. Akala mo ba ay nanalo ka na, Marisol?
Isang hamak na manghahabi ka lang. Sigaw niya habang isinasakay sa loob ng mobile. Ngunit, ang mga sigaw na iyon ay mabilis na naglaho kasabay ng pag-andar ng sasakyan patungo sa kulungan. Kinabukasan, ang init ng araw ay muling sumilip sa lumang bayan kung saan nagsimula ang lahat. Sa tapat ng Zengdet, ang gusaling naging saksi sa kanyang mga luha at pangarap. Nakatayo si Marisol. Hawak niya ang isang gintong susi, ang simbolo ng kanyang muling pag-aari sa diwa ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang pinihit ni Marisol ang susi sa trangka. Ang tunog ng bumubukas na pinto ay tila isang awit ng paglaya. Sa loob, ang mga habihan ay puno ng alikabok, ngunit ang bawat hibla ng sinulid na naiwan ay tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kasunod niya ay ang mga kababaihan sa kanilang baryo. Mga nanay at dalagang dati ay tumalikod sa kanya, ngunit ngayon ay narito upang humingi ng paumanhin at muling makiisa sa kanyang misyon. Hindi lang ito gusali. Wika ni Marisol sa mga nakikinig habang hinahaplos ang isang lumang kahoy na habihan. Ito ang ating danggal. Dito natin ititiri ang bagong kasaysayan ng ating bayan, kung saan ang bawat babae ay hindi na muling tatapak-tapakan. Sa isang sulok ng gusali, ipinagawa ni Marisol ang isang maliit na altar. Doon, inilagay niya ang isang puting tela ng inabel at isang munting sapatos ng sanggol. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay-pugay sa anak na hindi niya nayakap, ang munting anghel na naging lakas niya sa bawat gabi ng pagdurusa. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, lumapit si Dante at iniabot sa kanya ang isang dokumento. Ito ang pinal na desisyon ng korte. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Sid at Bianca ay formal nang naibalik sa kanya, at si Sid ay hinatulan din ng pagkabilanggo dahil sa pakikipagsabuatan. Tumingin si Marisol sa malawak na langit. Ang hanging dagat ay humahaplos sa kanyang buhok, tila isang banayad na halik ng pagpapasalamat. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng katahimikang namamayani na sa kanyang puso. Ang mga sumunod na buwan ay tila isang banyayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng pait sa buhay ni Marisol. Ang dating abandonadong Zengdet ay muling nabuhay, hindi lamang bilang isang pagawaan, kundi bilang isang kanlungan. Ang bawat tunog ng habihan ay tila isang tibok ng puso na nagbibigay buhay sa buong baryo. Dahan-dahan lang, iha. Hayaan mong ang damdamin mo ang magdikta sa higpit ng sinulid. Turo ni Marisol sa isang batang babaeng biktima ng pang-aabuso na ngayon ay isa na sa kanyang mga iskular. Ang mga kababaihang dati ay yumuyuko sa takot, ay nakatayo na ngayon nang may taas hawak ang sarili nilang kinabukasan sa bawat tilang kanilang nalilika. Isang hapon, habang ang langit ay nagdidikit ng kulay kahel at lila, dumating si Dante sa Zengdet. Hindi siya dala ang kanyang mga blueprint o kamera, kundi isang bungkos ng mga bulaklak ng nyay na paborito ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, hindi lamang sa galing ni Marisol bilang isang negosyante, kundi sa katatagan ng kanyang kaluluwa. Naglakad sila patungo sa dalampasigan kung saan unang nailigtas ni Lola Belen si Marisol. Ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng dagat. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na bahay na ipinatayo ni Marisol para sa matanda. Isang bahay na puno ng liwanag para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano makakita sa dilim. Marisol, ang boses ni Dante ay mababa at puno ng katapatan. Saksi ang bawat alon dito sa iyong pagbangon. Noong una kitang makita, ang nakita ko ay isang babaeng may sugat sa puso. Pero ngayon, ang nakikita ko ay ang pinakamaliwanag na bituin na nakilala ko. Dahan-dahang kinuha ni Dante ang kamay ni Marisol. Hindi ko maipapangako na hindi na uulan muli sa iyong buhay. Pero ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating, ako ang magiging silong mo.
Papayagan mo ba akong habihing muli ang ating bukas nang magkasama? Hindi agad sumagot si Marisol. Tumingin siya sa malayo, sa dako kung saan ang araw ay tuluyan ng lumulubog. Naisip niya si Sid, ang kanyang nawalang anak at ang lahat ng hirap na kanyang dinanas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Dante at ang katiyakan ng sariling pagmamahal sa sarili. Oo, Dante, bulong ni Marisol at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa wakas, nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakatali sa sakripisyong nakakasira, kundi sa pag-unlad na nakakabuo. Ang kanilang pagsasama ay hindi naging isang engrandeng teleserye, kundi isang tahimik at matatag na pundasyon. Pinagtibay nila ang Soul's Grace hindi lamang bilang isang tatak ng tela, kundi bilang simbolo ng dignidad ng mga Pilipina. Sa bawat dapit hapon, makikita ang dalawa na nakaupo sa dalampasigan, pinagmamasda ng mga batang naglalaro, kabilang nga ang munting batang babaeng inampon ni Marisol na pinangalanan niyang Sol, bilang pag-alala sa bagong araw na laging sumisikat pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang bawat hibla ng kanilang buhay ay maayos nang nakahabe, matatag, makulay, at hindi na muling mapuputol ng kahit anong bagyo. Lumipas ang 5 taon, at ang bayan ng San Ildefonso ay hindi na lamang isang payak na baryo sa tabi ng dagat. Ito na ngayon ang sentro ng pag-asa, kung saan ang bawat pintig ng mga habihan ay tila musikang nagpapahayag ng tagumpay. Ang sungzet ni Marisol ay lumawak na, hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang isang paaralan ng buhay para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon. Isang maaliwalas na umaga, nakatayo si Marisol sa beranda ng kanyang bahay. Tanaw ang malawak na dagat. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na inabel, ang kulay ng langit pagkatapos ng bagyo. Sa kanyang tabi ay si Dante, na marahang nakahawak sa kanyang baywang habang pinagmamasdan nila ang munting si Sol na masayang humahabol sa mga alon kasama ang isang aso. Naaalala mo ba ang gabing yon, Dante? Tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang gabing akala ko ay wala na akong bukas? Na ang tanging halaga ko ay ang mga luhang pumapatak sa buhangin? Mumiti si Dante at hinalikan ang kanyang no. Ang nakita ko noon ay hindi isang babaeng talunan, Marisol. Ang nakita ko ay isang gintong nakatago sa likod ng makapal na usok ng pagsubok. Kailangan lang ng apoy upang lumitaw ang iyong tunay na ningning. Sa loob ng bayan, nabalitaan ni Marisol na si Sid ay nakalaya na. Ngunit namumuhay ito ng man-isa sa malayo. Nagtatrabaho sa isang maliit na bukid upang mabuhay. Si Bianca naman ay nananatili pa rin sa loob ng rehas. Binubuno ang parusang bunga ng kanyang sariling kasakiman. Hindi na nakaramdam ng galit si Marisol. Sa halip, nanalangin siya na sana ay mahanap din nila ang kapayapaang nahanap niya. Ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap sa sariling pagkakamali. Pumasok si Marisol sa loob ng zungdet at lumapit sa pinakamatandang habihan, ang habihang ibinigay ni Lola Belen. Ang matanda ay payapang pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang mga aral ay mananatiling buhay sa bawat hibla ng telang nalilika sa San Ildefonso. Hinaplos ni Marisol ang mga sinulid at bumulong sa hangin. Salamat, Lola. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng nakaraan. Hinarap ni Marisol ang mga bagong mag-aaral na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Mga kapatid, panimula niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tandaan ninyo, ang buhay ay parang tela. May mga bahagi itong madilim, may mga bahagi itong masakit sa hapdi. Pero huwag kayong bibitiw. Dahil sa dulo ng bawat paghihirap, kung mananatili kayong tapat sa inyong sarili, ang inyong kwento ay magiging isang obra maestra
na hindi kailanman maluluma ng panahon. Ang sikat ng araw ay tumama sa mga hinabing tela, nagbibigay ng kakaibang kintab sa bawat disenyo. Sa gitna ng tawanan ng mga bata at ritmo ng mga habihan, alam ni Marisol na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagbangon. Ito ay tungkol sa pagiging liwanag para sa iba. Ang dapit hapon ay dumating na may dalang pangako ng isang mas maliwanag pang bukas. Tapos na ang gabi ng pagluha. Narito na ang panahon ng pag-aani ng katarungan, pag-ibig at tunay na kaligayahan.